Stranded with Mr. Billionaire, Chapter 11. Maagang bumangon si Gia kinabukasan kahit pa halos hindi naman siya nakatulog sa nagdaang gabi matapos magdala ng babae ni Samir sa kondo nito. Ang totoo'y nasaktan siya. Ilang ulit siyang inangkin ng binata noong nasa isla sila at hindi naman siya bayarang babae. Kahit wala naman itong ipinangako sa kanya, kahit pa pabalat bunga lang, hindi niya inaasahan na hindi man lang ito magpapaalam sa kanya na iuwi nito doon ang girlfriend nito. Ang mas masakit ay ang ipapakilala siya bilang katulong. Kung sa bagay, sino nga ba siya? Hindi naman sila magkaibigan. At malamang na hindi papayag ang babaeng yun na petarihin siya doon ni Samir kung hindi naman sila magkamag-anak. Kung karapatan lang ang pag-uusapan, ay may mas karapatan ang girlfriend nito. Kaya siguro mas ginusto ni Samir na ipakilala na lang siyang katulong nito. Alas 5 ay nakapagluto na siya ng almusal. Nagtungo siya sa banyo para maligo dahil pagising ni Samir ay diretso din ito sa banyo kahit hindi pa nagkakape. Nang magising si Samir ay nakamaong jeans at blouse na siya bagamat hindi pa nagsusuklay ng buhok. Inihanda niya ang almusal nila at nagtimpla siya ng matapang na kape para kay Samir. You're early. Bati nito sa kanya. Nakasukbit na ang tuwalya nito sa balikat at naka-boxer short pa ito. Humigop muna ito ng kape na inahanda niya bago tumuloy sa banyo. Habang kumakain ay tahimik lang siya. Nailang siyang tingnan ang binata na wala pa ring pang-itaas na damit nang saluhan siya sa pagkain. Habang nag-aayos naman ito ng gamit ay naglilinis siya sa kusina. We'll buy more decent clothes for you later. Wika nito na makitang iyon na ang suot niya papasok sa opisina. Hindi ba disente to? Pansamantala lang naman akong magtatrabaho dun, diba? Ibig kong sabihin, tatapusin ko pa kasi ang pag-aaral ko. Okay naman ang suot mo. Pero mas maganda kung pang-office attire talaga. Kailangan mong matutunan ang tamang pananamit lalo pa kapag nakakapagtapos ka na ng college. Huwag na tayong bumili kung okay naman tong suot ko. Pagtanggi niya, hindi niya gustong madagdagan ang utang na loob niya dito. May uniform naman ang mga teachers. Hindi ko kailangan ng mga magagarang damit. Kapag teachers day nga sa amin, ganito lang din ang suot ng mga teachers doon. Nasa syudad ka na, Gia. Kailangan mong maging smart at magmukhang smart. Ako nang bahala sa pambili mo ng damit. Hindi ko yun ikakalta sa sahod mo. Huwag mo na nga akong masyadong isipin. Pilit pa rin niyang tanggi. Kapag nalaman pa ng girlfriend mo na binibigyan mo ako ng kung ano-ano, mag-aaway pa kayo. Sinong girlfriend? Napakunot ang noo nito, saka na-realize kung sino ang tinutukoy niya. I'm sorry about last night. Hindi ko girlfriend si Maristelle. Hindi mo girlfriend pero naghahalikan kayo? Huli na para bawiin ang sinabi. Doon din niya na-realize na kahit siya ay katulad ni Maristelle, nahalikan at naangkin siya ni Samir, gayong wala naman silang relasyon. She's a friend. Mahina nitong sabi habang panakanakang tumitingin sa kanya at sa daan. I have no plans of having any commitment. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil hindi nito girlfriend si Maristelle o maiiyak siya dahil ay namin lang ng binata ngayon na kahit siya ay hindi nito balak seryosohin. Kailangan niyang itanim sa isip
ang mga binitawan nitong salita ngayon. Walang ibig sabihin kay Samir ang pagiging mabait nito sa kanya mula nang kupkupin siya nito sa kondo. Pagdating sa opisina ng BLFC ay pinapunta siya ni Samir sa HR para mag-fill up ng application form. Dinala naman siya ng isang staff kung saan siya madidestino. Taga-encode at taga-sagot siya ng telepono kasama ng iba pang empleyado doon. May kanya-kanyang hawak na accounts ang karamihan doon, pero dahil temporary employee lang siya ay hindi siya binigyan ng mabigat na responsibilidad. Mababait naman ang mga office mates niya, lalo na si Joshua na hindi siya nilubayan hanggang hindi siya nagkukwento. Kaano-ano mo ba talaga si Sir Sam? Ang lakas mo sa kanya kasabay mo pa sa pagpasok. Katulong niya ako. Pagtatapat niya dahil di niya alam ang isasagot. Tagalinis at tagabantay ako sa kondo niya. Nalaman niyang gusto kong mag-ipon para makatapos ako ng pag-aaral. Katulong ka ni Sir Sam? Sa ganda mong yan? Sabat naman ni Rhoda na katabi niya sa cubicle. Saan ba kayo nagkakakilala? Ipinagalala lang siya ng uncle ko. Paotel niyang sagot dahil hindi niya alam na uusahin siya ng mga ito. Ano bang uumpisan kong gawin? Baka masisanti naman ako agad kapag nakitang puro tayo kwentuhan. Sige, mamaya ka namin uusitahin sa lunch. Sabay na tayong kumain sa labas. Suhestyon ni Rhoda. Naging abala siya sa maghapon dahil sa sadyang madaming tawag kapag Lunes. Hindi sila nagkita ni Samir na abala daw sa kabila-kabilang meeting. Ni hindi niya nakita kung saan ang opisina nito. Pagdating sa hapon ay niyaya siya ni Joshua na isabay sa pag-uwi dahil may sasakyan daw ito. Hindi ko alam kung pauwi sa kundi si Sir Sam. Wika niya kay Joshua. Ang sabi niya, isasabay niya ako pauwi. Pero wala sa building si Sir. Umalis daw kanina dahil may meeting sa labas. Matatagalan pa kaya yon? 6:00 na halos. Malamang, didiretso na yun pag uwi. Ihatid na lang kita kahit sa labas lang ng village. Suhestyon ni Joshua. Hindi ba nakakahiya sa'yo? Kung didiretso na yun sa pag-uwi, kailangan kong makapagluto pa para may pagkain siya pag-uwi. Ano? Magluluto ka pa niyan? Pagdating mo sa kondo niya? Hindi ba pang aabusan na yan? Tanong ni Joshua. Hindi, iba naman ang sahod ko sa pagluluto at paglilinis sa kondo niya, kaya okay lang. Para daw, mabilis akong makakaipon. Okay, sige, sakay na. Utos ni Joshua saka ito sumakay sa driver's seat. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa BLFC? Tanong niya habang binabaybay nila ang pauwi sa Pasay. 3 o 4 years na siguro. Mabait naman sila si Sir Sam at Sir Bean kapag hindi mainit ang mga ulo. Sino si Sir Bean? Ang tatay nila. Yun talaga ang pinaka-boss natin. Nagtatrabaho ka kay Sir Sam pero hindi mo kilala si Sir Bean? Umiiling siya kay Joshua. Hindi ko pa naman nakita nagpunta sa kondo ni Sir Sam. Sagot niya. Hindi siya sanay na tawaging Sir si Samir, pero ngayon ay kailangan niya ng masanay. Isa siyang katulong sa bahay nito sa gabi, habang empleyado siya sa kumpanya nito sa araw. 7:30 na siya nang naihatid ni Joshua dahil sa traffic. Dali-dali siyang nagluto ng hapunan dahil baka biglang dumating si Samir. Habang naghihintay siya na maluto ang adobong manok,
ay naglinis siya sa sala at kwarto nito. 8:30 nang dumating si Summer, na galit na galit. I was calling your cell phone for an hour, Gia. Hindi ko nadala ang telepono ko, paliwanag niya. Nice. Anong silbi niyan kung ibuburo mo lang pala sa drawer? At bakit ka pumayag nang magpahatid sa Joshua na yun? Didn't I tell you that we're buying some decent clothes for you? Nakapamaywang pa nitong wika habang naniningkit ang mga mata. Wala ka naman sa opisina kanina. Hindi ko alam kung anong oras ka babalik o kung babalik ka pa ba. Katwiran din niya. Hindi niya alam kung bakit ito nagagalit gayong nakauwi naman siya ng maayos. Dahil nga hindi mo sinasagot ang tawag ko sa telepono. Nung tumawag ako sa guard, nakaalis na kayo ni Joshua. Lumakad ito papasok ng silid at pagbagsak na isinara ang pinto. Hindi na ito nag-abalang maghapunan. Mag-isa siyang kumain dahil hindi na lumabas sa silid si Summer. Kinabukasan ay uminit ulit ang ulo nito nang makita siyang nakamaong na pantalon ulit at t-shirt. Kung hinintay mo ko kagabi, hindi mo na kailangan magsuot ng ganyan ngayon. Pwede bang huwag mo nang pakialaman ang pananamit ko? May nakikita naman akong nakamaong sa opisina. Sagot niya. Hindi na muling nagsalita si Summer hanggang makasakay sila sa kotse nito. Mukha naman talaga siyang katulong nito sa maong niyang suot. Dahil si Summer ay naka-coat and tie pa. Kung sa kakasigan lang ang pag-uusapan, ay hindi ito pahuhuli sa mga modelong nakikita niya sa Men's Magazine. Hindi siya nagtataka kung marami sa opisina ang may crush dito na panay ang usisa sa kanya dahil nalaman na magkasama sila sa kondo. Pagdating sa opisina ay tumuloy na siya sa departamento kung saan siya nakatalaga. Naroon na si Joshua at agad sumalubong sa kanya. Inihatid ka pa yata ni boss hanggang dito? Puna nito na makitang nakatayo rin si Summer sa pinto ng silid nila kausap ang supervisor nila doon. Napalingon siya at saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Siya ang agad umiwas ng tingin. Baka may tinanong lang kay Mrs. Gonzales, sagot naman niya. Magtrabaho na tayo, baka masita tayong nagkukwentuhan. Sumunod pa rin si Joshua hanggang sa table niya. Inayos ko na yung ibang resibo para hindi ka na malito. Yung account ni Mrs. Reyes na lang ang i-encode mo. Ako na sa iba. Si Summer ay tumuloy sa opisina pagkatapos kausapin si Mrs. Gonzales tungkol sa performance ni Gia kahapon. Maganda ang feedback sa kanya ng supervisor, pero ang totoong pakay niya ay tingnan kung gaano ito ka-close kay Joshua na kahapon pa lang nakilala ay nagpahatid na kaagad dito. Naghingit-ngit ang kalooban niya sa kung anong kadahilanan mula pa kagabi, dahilan para hindi siya maghapunan. Hindi niya alam kung bakit may kirot sa puso niya nang malaman na ibang lalaki ang kasama ni Gia kahapon pag-uwi. Na-check-in mo na ba ang financial report kahapon? Agad siyang napalingon nang pumasok ang ama sa opisina niya. Umupo ito sa sopa at tumitig sa kanya. May problema ba? Wala naman. I-check-in ko pa lang mamaya. Idadaan ko na lang sa opisina mo bago ako umuwi mamaya. Tamad niyang sagot bago umupo sa swivel chair. Ano tong nabalitaan kong may babae kang kasama pumapasok sa opisina? She's a friend, Papa. Mabilis niyang sagot. Inihanda niya ang sasabihin sa sinumang magtatanong sa kanya.
Lalo na ang ama niya na hanggang ngayon ay pinagkikialaman lahat ng desisyon niya pagdating sa pagpili ng babae. Alam niyang gusto lang nitong protektahan ang pera nila sa mga babaeng gusto lang silang huthutan. Paano mo naging kaibigan si Gia? Napaangat ang tingin niya nang banggitin ng ama ang pangalan ni Gia. Hindi niya alam kung saan-saan ito nagtanong o kung kinausap nito mismo ang babae. Kinabahan siya dahil baka magka-interes ang ama dito. Gia is undoubtedly beautiful. Pero wala itong muwang sa katulad ng ama niya. Inirefer siya sa akin ng isang kaibigan. Don't mind her, Papa. She will only work for 3 months. Dahil papasok pa siya sa eskwelahan sa susunod na semester. At sa kundo mo siya nakatira? Mataktika pa rin tanong ng ama. Sinabi niyang katulong mo siya. Kinausap mo si Gia? Naniningkit ang mga mata niya habang nagsisimulang umahon ang kaba sa dibdib niya. Hindi rin niya nagustuhan na sinasabi ni Gia sa sinumang magtatanong na katulong niya ito. I was curious. At aaminin kong maganda siya kahit simple lang manamit. Bata pa si Gia, Papa. Tinutulungan ko lang siya dahil gusto niya makatapos ng pag-aaral. Paglilinaw niya. Just like Catelyn. Catelyn and Gia are different. Hindi ko naman karelasyon si Gia. Naotal niyang wika. I was just helping her. Nabubulag ka na naman dahil sa damdamin mo, Samir. Tutulungan mo na naman dahil nakuha mo na ang atensyon nila. Pagkatapos ay ano? Wala akong damdamin kay Gia. Natuto na ako sa nangyari sa amin ni Kathleen. If you'll excuse me, Papa. Marami pa akong gagawin. Madiin niyang wika. Tumayo naman ng ama nang magpahayag siyang ayaw niya nang makipag-usap. Isinandal niya ang likod niya sa leather seat paglabas ng ama sa silid niya. Kung kagabi ay kay Joshua siya nangangamba na baka mapalapit ito ng husto kay Gia. Ngayon ay kinatatakutan naman niyang ang ama ang lumapit dito at balakin na gawin ang ginawa nito kay Kathleen dati. Gia is innocent. Pero paano kung mabitag din ito ng ama? Chapter 12. Pagdating ng hapon ay tinawagan ni Samir si Gia sa telepono nito na isasabay niya ito sa pag-uwi. Hindi niya gustong ihatid na naman ito ng Joshua na yon na halatang may gusto kay Gia. Kanina ay nakita niya ang dalawa sa cafeteria habang naghihintay ng pagkain sa waiting area. Nakaalalay ang kamay ni Joshua sa likod ni Gia na gusto niyang awatin. Tumalikod na lang siya sa halip at lumayo sa lugar na iyon. Sa huli ay mag-isa siyang kumain sa labas. 5:00 pa lang nang bumaba siya sa ikalimang palapag kung saan nakadestino si Gia. Nakaupo sa gilid ng misa niya si Joshua na ikinainit na naman ng ulo niya. Sa maghapon yata ay nakatanghod lang kay Gia ang isang empleyado niyang ito na gusto na niyang sisantihin. Gia, tumikim siya pagkatapos para mag-alis ng bara sa lalamunan. Let's go. Tumalikod siya agad habang hawak ang susi ng kotse. Mabilis namang tumayo si Gia at iniligpit ang gamit sa misa bago dali-daling sumunod sa kanya habang naghihintay siya sa labas ng silid ng departamento nito. Maaga pa po, sir. Wika nito na habol siya sa paglalakad ng mabilis. Stop calling me sir. Tumapat sila sa elevator na pababa sa parking lot hanggang sa makasakay sila sa kotse at makaalis sa building ng BLFC ay dala niya ang init ng ulo niya. Nang ipark niya ang sasakyan sa isang mall
ay nakasunod pa rin si Gia sa kanya. Nagsalita lang ito nang pumasok sila sa isang butik at kinausap ang sales lady na bigyan si Gia ng mga isusukat na office attire. Diba sabi ko hindi naman kailangan magsuot pa ako ng ganyan? I am your boss, Gia. Follow my orders. Sininyasan niya ang sales lady na huwag pansinin ang mga protesta ni Gia. Agad namang tumalima ang babae at siya naman ay naupo sa sofa na nagsisilbing waiting area ng butik. Walang nagawa si Gia kung hindi isukat ang mga inaabot ng sales lady. Iba't ibang klase ng skirt, pencil cut, mini, high waist, at kung ano-ano pa. Sa taas ni Gia na nasa 5 feet and 4 inches, nagmukha itong maliit dahil lagi naka-flat shoes. Pero bawat paglabas nito sa dressing room, suot ang iba't ibang damit, ay napapahanga siya sa ganda nito. Give her also a nice pair of kitten heel or stiletto. Utos niya ulit sa sales lady. Nang lumabas muli si Gia sa dressing room, ay nakasuot ito ng isang Sunday floral dress na hanggang itaas ng tuhod ang haba at kitten heel na hindi nito sanay ilakad. Napanggiti siya at buong paghanga itong tinitigan. Beautiful. Pabulong niyang wika na halos hindi umabot sa pandinig ni Gia. At kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa dibdib ay hindi niya alam. Pinaghalong saya at paghanga at kung ano-ano pa ang napukaw ni Gia na damdamin sa kanya. Magpalit na muna ako ng damit. No. Agad niyang pigil kay Gia. Okay na yung suot mo dahil magpupuntahan pa tayo. Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya sa counter. Babayaran ko ang suot niya ngayon, pati yung 6 na isinukat niya kanina. Isama mo na rin yung 3 sapatos kanina. Wika niya sa cashier na agad namang isa-isang isinalang ang barcode sa scanner nito. Umabot sa 30 mil ang binayaran niya gamit ang credit card. Imbis na makaipon ako para sa next semester, lalo akong nabaon dahil sa mga pinagbibili mo. Nakasimangot na wika ni Gia na makalabas sila sa butik at ihatid ang mga dala sa kotse. I told you, you are not going to pay those. Ako ang may gusto na magsuot ka ng office attire. Hindi yang nakapantulong maong ka palagi. Kung alam ko lang, hindi na ako pumayag na magtatrabaho sa opisina mo. Pagdadabog pa nito. Bakit ka ba tumatanggi? Hindi mo naman kailangang bayaran ng mga yan. Hindi mo ko kailangang bilhan. Tama na yung pinatira mo ko sa kondo mo. Ang dami mong sinasabi. Hinila niya muli ang kamay nito saka sila pumasok sa mall. Saan na naman tayo pupunta? Ayoko nang dagdagan ang utang na loob ko sa'yo. Anong utang na loob ang sinasabi mo? Kakain tayo dahil nagugutom akong maghihintay sa pagsusukat mo ng damit. May pagkain akong niluto kagabi. Iinitin na lang natin yun. What? Nainis niyang wika. Ihintay ko pa hanggang sa bahay ang gutom ko? Pumasok sila sa isang fine dining restaurant kung saan kaunti ang guest na kumakain. Inaabot ng waiter sa kanila ang menu at agad siyang umorder ng steak para sa kanilang dalawa. Nag-serve naman ng wine ang isa pang waiter na lumapit sa kanila. Every man in this room is taking glances at you, sweetie. Nakangiti niyang sabi ng may pagmamalaki. You look stunning. Huwag mo nga akong binubula sa mirror. Naiinis pa rin wika ni Gia na hindi maipenta ang mukha. Kahit seryoso ang mukha ay hindi makaila ang ganda nito. Hindi siya nagsisisi na binilhan niya ito ng mga damit ngayon.
Mas lalo kang gumaganda kapag naiinis ka. Alam mo ba yun? Tudyo pa niya kay Gia. Nang iserve ang order nila ay nagsimula siyang kumain. Grabe naman ang mahalang steak na to. Nasa 2,000 ang isang plato. Angal pa nito na ayaw pang galawin ang pinggan. Kapag hindi mo yan kinain, ipapabayaran ko talaga sa iyo yan. Pagbabanta niya. Tahimik namang kinuha ni Gia ang kubiertos at nagsimulang kumain. Kumusta ang trabaho mo? Tanong niya. Madali ko namang natutunan. Madalas namang chinecheck ni Joshua ang trabaho ko. Bakit si Joshua ang nagche-check ng trabaho mo? Naniningkit ang mga mata niya na marinig ang pangalan ng isang empleyado na laging nakadikit sa dalaga. Magkapareho lang naman ang ginagawa namin. Matagal na siya sa kumpanya. Kaya mas alam niya ang dapat gawin. May supervisor kayo, Gia. Kay Mrs. Gonzales ka dapat lumapit. Hindi kung kani-kaninong gusto lang mananching sa'yo. Mananching? Saan naman nanggaling yan? May nagpaabot lang sa akin ng balita. Iwasan mo ang Joshua na yan kung ayaw mo matanggal siya sa trabaho. Utos niya na hindi ngumingiti. Narinig niyang napabuntong hininga naman si Gia. Mr. Borman! Napalingon siya nang tawagin siya ng isang business partner na paalis na sa restaurant. Marahil ay natanaw lang siya kaya bumalik ulit. Nakasunod naman ang asawa nito. Is she your girlfriend? Hindi ho, mabilis namang tanggi ni Gia. Pinisil niya ang kamay nito para pigilang magsalita. She's a special friend. Pauwi na yata kayo, Mr. Morabella? Yes, anniversary namin ng wife ko. Busy sa maraming trabaho, kaya kumain na lang kami sa labas. Nakangiti nitong wika. Tumayo siya para samahan ang mga ito palabas ng restaurant habang nagkikwento pa ang matandang negosyante. Kapag may nagtanong ulit ng ganun, ay hayaan mo na lang akong sumagot. Utos niya kay Gia pagkabalik niya sa misa. Bakit hindi mo sinabing katulong mo ko? Napaangat siya ng tingin sa tanong ni Gia. Kailangan bang sabihin? Besides, hindi na kita katulong ngayon. Dahil sa opisina ka na nagtatrabaho. Isang mahina at paggak na tawa ang pinakawala nito na hindi niya pinansin. Kinuha ni Gia ang kupita na nasa tabi ng pinggan nito. Saka nilasahan ang alak ng laman yun. Anong lasa? Natatawa niyang wika ng tila kiligin si Gia sa pait. Mapait, pero masarap naman. Huwag kang iinom kung di mo kaya, Gia. Sa halip na sundin siya, ay tumikim ito ulit. Sinundan pa nito ng isa pa. Nang makahatian nito ang kupita ay binaba nito sa mesa. Masarap ba talaga? Biro niya. May tama lang ng kaunti pero masarap nga. Bahala ka pag nalasing ka dyan. Natatawa niyang sabi. Nang matapos nila ang hapunan ay muling dinala ni Gia ang kupita sa bibig. Habang nagkukwentuhan sila ay mapungay na ang mga mata nito. Do you want another glass? Natatawa niyang tanong. Alam niyang tinamaan na ito ng espiritu ng alak. Hindi na. Inaantok na ako. Hindi pa ba tayo uuwi? Okay, let's go. Pinunasan niya ng puting tila ang labi saka lumapit kay Gia at inalalayan ito sa pagtayo. Dapat di ko na lang pala inubos. Wika nito na ipinilig ang ulo saka sinubukang maglakad ng tuwid. Parang gusto na kitang buhatin papunta sa kotse. Hindi na. Kaya ko na. Nagawa naman itong makalakad hanggang sa parking lot at makasakay sa kotse. Pero pag upo niya sa driver's seat
ay nakapikit na ito. Hinayaan naman niya ito makatulog sa biyahe. Gia, Tinapik niya ang balikat nito na makarating sila sa parking lot ng kondo niya. Nagising naman ito bagamat halatang antok na ito. Inalalayan naman niya itong makababa sa kotse hanggang sa makasakay sila sa elevator. Pagdating sa loob ng kondo ay agad itong umupo sa sofa. Magpahinga ka na, baka hindi ka pa makapasok bukas. Inilapag niya ang susi sa TV stand at naghubad ng ulo. Nang tumayo si Gia at nagtungo sa kusina ay napakunot ang noo niya. Anong ginagawa mo? Sumunod siya sa dalaga habang pinagmamasdan ang ginagawa nito. Nang pumasok ito sa banyo ay nakasunod pa rin siya. don't lock the door. Bilin niya, saka siya naghintay sa pinto ng banyo. Lumabas naman ito bago pa man siya mainip at pasukin ito sa loob. Are you okay? Okay lang ako, sagot nito na kinuha ang pranela at nagsimulang magpunas ng lamisa. Anong ginagawa mo? Nakapamaywang niyang tanong. Maglilinis ako sa kusina. Maaga tayong umaalis kapag umaga. Tigilan mo nga yan. Matulog ka na. Kinuha niya ang basahan sa kamay nito pero pilit inaagaw ni Gia. Inaantok ka na. Hayaan mo na yung maruming kusina. Sandali lang naman to. Iniyakap niya ang dalawang braso sa katawan para pigilan itong kuhanin ang basahan sa kamay niya. Inihagis niya ang basahan sa kung saan. Matutulog ka ba o hindi? Halos idikit niya ang mukha kay Gia habang umaahon ang mabilis na tibok ng dibdib niya. Si Gia naman ay tumitingala ng nakaawang ang mga labi. Bitawan mo ko. Fine, but only after this. Mabilis na sinakop ng mga labi niya ang mga labi ni Gia na nagpawala sa pagtitimpi niya. Napahawak ang dalaga sa dibdib at inilapat ang palad. Lumalim ang halik niya na nagpalala sa init na nararamdaman niya. Alam niyang hindi na kayang umatras ngayon kahit itanim niya sa isip na hindi niya na dapat itong angkinin. Ang pagtugon ni Gia ang nagpapawala sa matino niyang katwiran. Sam, yes, babe, I know how you feel. Binuhat niya ito at inalapag sa kama bago muling hinalikan at unti-unting tinatanggal ang saplot nito sa katawan. Wala nang panahon pa para umatras. Tila siya nauuhaw ng matagal na ngayon lang ulit makakatikim ng tubig. Lahat ng pagtitimpi niya na ipon ng halos 1 buwan ay gustong sumabog ngayon. Lahat din ay tinanggap ni Gia at sinusuklian ng mamunting ungol at pagtawag sa pangalan niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng tuluyan itong maangkin. Hindi niya nararamdaman ang ganito sa kahit sinong babae, kahit pa kay Kathleen. Nakatulog ng tuluyan si Gia matapos niya itong angkinin dahil sa pagod at kalasingan. Iniyakap niya ang kamay sa katawan nito at nagpasya na ring matulog. Bukas na niya haharapin ang lahat ng sirkumstansya ng pagkalimot sa pangako niya na hindi nalalapit kay Gia tulad ng ganito. Nagising si Gia nang may mabigat na bagay na nakadaan sa kanyang tiyan. Napabalikwas siya ng bangon nang makitang nasa silid siya ni Samir. Dahan-dahan niyang tinanggal ang braso nito sa tiyan niya at lumabas sa silid nito. 4:00 pa lang na madaling araw. Napasa po siya sa noo nang maalala ang ginawa nila kagabi. Nalasing siya sa isang kopitang alak pero malinaw sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi. Umiinom naman siya dati
kapag nagkakayayaan ang mga kaibigan niya. Dala lang marahil ng pagod at puyat dahil 2 araw na siyang 4:00 ng umaga kung gumising. At kagabi ay wala na siya sa sarili para mag-isip ng tama sa mali. Ipinangako niyang hindi na siya mag-i-expect na kahit ano kay Samir. Matapos siya nitong ipakilala bilang isang katulong noong isang araw, gaano man ito kabait sa kanya ngayon, hindi niya dapat bigyan ng kahulugan. Katulad si Samir sa mga nababasa niyang istorya sa pocketbook na walang sinuseryosong relasyon. At kung sa huli doon ay may nakakatuluyan ang bida na nakapagpabago dahil sa tunay na pag-ibig. Hindi ganoon ang sa tunay na buhay. Tanga lang ang maniniwala na ang isang tulad niya ay siseryosuhin ni Samir. Nagtimpla siya ng matapang na kape para magising ang diwa niya. Mahirap pala pagsabayin ang pagkakatulong at pagpasok sa opisina dahil halos wala siyang tulog minsan. Kagabi ay madali siyang bumigay sa antok na hindi niya nagawang lumipat ng higaan. Kailangang hindi na siya iinom ulit kung ayaw niyang mapagsamantalahan na naman ni Samir ang kahinaan niya. Hindi niya hayaang malubog siya sa kumunoy ng dahil lang sa nahuhulog na ang loob niya sa binata. Chapter 13. Nagising si Samir sa masarap na amoy ng adobo. Wala na siyang katabi pagising niya. Bumangon siya at nagsuot ng boxer brief at shorts saka lumabas patungong kusina. Gigising ka na pala. Magtitimpla ako ng kape. Gusto mo na rin bang kumain? Tanong ni Gia na iniiwas ang tingin sa kanya. I'll take a shower first. Sagot niya sa katumuloy sa banyo. Kung bakit nawalan siya nang sasabihin ay hindi niya alam. Mula nang tumuntong siya sa edad na 25 ay napag-aralan niya na ang confidence niya sa mga babae. Women come and go. Kung meron mang magtagal ay naabot lang ng 5 buwan, pagkatapos ay nawawala na ang excitement o ang tinatawag nilang spark. Kakatlin lang niya na isipang magseryoso pero nauwi rin sa wala. Ngayon ay sinusuong na naman niya ang sarili sa isang walang katiyakang commitment. Hindi niya lubos na kilala si Gia Santillan Thompson. Dinaanan lang din ng mata ang kapirasong detalye na nakasulat sa resume nito. Sa loob ng 1 buwan, mahigit nakasama niya ito sa bahay ay napatunayan naman nito na hindi ito mapagsamantala. She was far from that. Pero masyado pang maaga para lubosang magtiwala. Tinapos niya ang pagligo sa lumabas ng banyo at kinuha ang tasa ng kape na inhanda ni Gia. Nakita niyang may isang platong pinagkainan na nasa lababo na. Sinadya ni Gia na hindi siya saluhan sa pagkain. Maligo na ako. Iwanan mo na lang sa lababo pagkatapos mong kumain. Wika nito sa katumuloy sa banyo. Nakita niyang maong na pantalon na naman ang dala nito. Saka naalala ang pinamili kagabi na hindi niya naibaba sa kotse. Bumaba siya sa parking lot at kinuha ang mga paper bags sa kotse. Nang makalabas ito sa banyo ay inaabot niya ang napili niyang damit na susuotin nito. Agad naman itong kinuha sa kamuling bumalik sa banyo para magpalit ng damit. Hindi niya mapigilan ang humanga nang lumabas ito, suot ang binili nila kahapon. Isang peach lace overly pencil cut dress na nagkukumplement sa maputi nitong balat. Pinagmasdan niya ang bawat kilos nito na halatang umiiwas naman sa kanya. Ilang beses nang may nangyari sa kanila pero
Ngayon lang yata sila nagkailangan. Let's go. Yaya niya kay Gia nang maayos niya ang sarili at mga gamit. Isang maliit na pouch bag lang ang dala nito na gamit pa noong sumampa ito sa yate niya. Bakit hindi ka bumili ng mas malaking shoulder bag kahapon? Hindi na kailangan. I've worked with a lot of women. Ang ganyang bag ay dinadala lang kapag pupunta sa bar para uminom, hindi para pumasok sa opisina. Pwede bang hayaan mo lang ako sa mga gamit ko? Wala naman akong kailangang dalhin kung hindi face powder at yung cellphone na binigay mo. Katwera nito, hindi na siya nagsalita nang inilihis niyang muli ang tingin sa kanya. Pagpasok pa lang sa building ng BLFC ay marami na ang bumati kay Gia na nagulat sa bago nitong pananamit. Mahiyaing ngiti naman ang ginaganti niya sa mga ito. Pagdating sa elevator ay humihiwalay na ito sa kanya na makita nitong naghihintay din doon si Joshua. Tila wala naman ng pakialam ang dalawa sa presensya niya na mag-uusap ang mga ito. He felt a pang of jealousy. Hanggang sa makapasok siya sa opisina niya sa 18th floor ay naghihimutok ang dibdib niya. Nakabisita ka na ba sa mga branches natin? Tanong ng ama na biglang pumasok sa silid niya. Nagulat siya nang nakasunod sa ama si Kathleen. Mula nang nakipaghiwalay siya sa dating kasintahan, ay hindi na niya inalam kung ano ang nangyari dito. Ngayon niya lang ito muling nakita. What is she doing here? She needs a job. Sagot ng ama. Siya ang kinuha kong sekretarya dahil nakalib si Rosa. Gusto niyang magalit pero pilit niyang kinalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng ama at gusto niya itong kumprontahin. Pero hindi niya magagawa kung nandito si Kathleen sa harap nila. Bukas ako bibisita sa mga branches. May kailangan ba tayong pag-usapan ngayon? Walang emosyon niyang tanong sa ama. Pupunta ako sa Taiwan sa isang araw at aabutin ako ng 2 linggo. I will be leaving my job on your table so you could work on it while I'm away. Napakahaba naman yata ng 2 linggo. It's a business trip with pleasure. Tamad na ngumiti ang ama. Si Kathleen ang tatao sa opisina ko para sumagot sa mga tawag sa telepono. Okay. Tamad niyang sagot. Alam niyang wala siyang panalo kahit pa makipagtalo sa ama, pero gusto pa rin niya itong makausap ng sarilinan. Sa bahay ako uuwi mamaya. Sasabihin ko sa katulong na maghanda ng paborito mong pagkain. Tumango siya pagkatapos ay tinuon na ang atensyon sa trabaho. Lumabas naman ang ama at si Kathleen sa opisina niya. Bago mag-lunch ay pinuntahan niya ang 2 niyang kapatid para magbuga ng himutok sa pagkuha ng papa nila kay Kathleen bilang sekretarya nito. As far as I know, Lumapit si Kathleen kay papa dahil gustong makipagbalikan sa iyo ng tao. Natatawang wika ni Raj. Ano? Sino naman ang may sabi na gusto kong makipagbalikan sa kanya? Ikaw ba? Kaya mong makipagbalikan sa babaeng pumatol kay Papa dahil lang sa pera? of course not. Pero anong magagawa natin kung gusto nga makipagbalikan sa'yo? At pumayag ang Papa? I can't believe this. Panghihimutok niya. Alam mo namang wala sa bokabularyo ng Papa ang anumang emosyon. If Catelyn can do her job, she's hired. Ganun lang kasimple. Don't take it seriously unless you still feel something for her. Kung pagtingin lang ay wala na siya para kay Kathleen.
pero hindi pa rin siya komportable na makatrabaho ito, lalo na kung ang balak nito ay mapalapit muli sa kanya. Sa hapon ay nasa opisina niya si Kathleen nang pumasok siya galing sa conference room. What are you doing here? I came here to apologize, Sam. Kung gusto mo lang humingi ng tawad sa pagpatol sa ama ko, hindi mo kailangang mamasukan dito. Believe me, Samir. Lasing lang ako noon. Then your father told me that you were not serious in our relationship. Hindi mo nga ako dinadalo sa bahay o sinasama sa inyo. Pero nung nalaman ko na nasaktan ka sa pagkakamali ko sa'yo, I realized that you did love me. napabuntong hininga siya dahil hindi niya gustong pag-usapan pa ang nakaraan. Whatever we had, I'm over it. Kung ganun, pwede naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? What for? I only beg women, not befriend them. Sarkastiko niyang sagot. Kung may kailangan ka pa sa sekretarya ko muna lang ibilin. Umalis naman sa opisina niya si Kathleen matapos niyang lantarang itaboy ito. Umupo siya sa executive chair at napailing. Kailangan niyang umuwi sa bahay ng ama para makausap ito tungkol kay Kathleen at sa mga iiwanan nitong trabaho sa kanya. Tinawagan niya ang driver niya at sinabing ihatid si Gia sa kondo habang may mga trabaho pa siyang kailangang tapusin. Naisip niyang kailangan din niya ng panahon para analisahin kung ano ang dapat gawin sa babaeng nakatira sa kondo niya ngayon. Tama na yung kasipagan mo, may bukas pa naman. Wika ni Rhoda nang puntahan siya nito sa pwesto niya. Napangiti siya sa kakulitan nito kanina pang umaga. Kahit paano ay nakalimutan niya ang sandali ang pag-iisip niya tungkol sa kanila ni Samir. Maaga pa naman, marami pa akong matatapos. Sigurado ka bang walang gusto si Sir Sam sa'yo? Pangungulit nito. Wala nga. Hindi ako naniniwala. Sinundo ka pa dito kahapon at nakita ko yung tingin niya kay Joshua na kulang na lang bumagsak na yan sa sahig sa talim. Ani pa ni Rhoda. May gusto man si Sir Sam kay Gia. Wala sa tipo ni Sir ang nagsiseryoso sa babae. Kita mo nga yung huling girlfriend niya. Di ba 3 buwan lang nagtagal? Dugtong naman ni Joshua. Oo nga, and speaking of Kathleen, nakita ko kaninang kasama ni Sir Benjamin. Hindi ko lang alam kung bakit. Hindi kaya nagabalikan yung dalawa? Wika ni Rhoda. Gustong magsikip ng dibdib niya sa pinag-uusapan ng dalawa pero hindi niya gustong magpahalata. Baka naghahabol kay Sir Sam. Malay mo naman this time, magseryoso na si Sir kay Kathleen. Wika ni Joshua. Bumalik na nga muna kayo sa mga trabaho niyo. Baka masita pa tayo dahil may 30 minutes pa. Umalis naman si Joshua sa misa niya pero si Rhoda ay naroon pa rin. Paalala lang to sa iyo Gia. Hindi ako magtataka kung mahulog ang loob mo kay Sir Sam. Pero mag-iingat ka dahil baka masaktan ka lang. At huwag mong isusuko ang bataan. Kapag nakuha ka na ng isang lalaki ng ganun-ganun lang, mas tiyak na hindi ka na niyan siseryosohin. Ngumiti lang siya kay Rhoda habang tuloy-tuloy sa pagsasalita. Mas pinili niyang huwag na lang magkomento kaysa ang magsinungaling. Nahihiya siyang aminin na 3 araw pa lang silang magkasama ni Samir ay bumigay na siya. At kagabi ay muli na naman siyang natangay dala ng kalasingan.
Alam mo kung paano malalaman na hindi ka balak seryosohin ng isang lalaki? Kapag naibigay mo na ang sarili mo, tapos gusto ka na niyang layuan. Sayang ang ganda mo kung hindi ka magiging wais. Sige po ate, nakangiti niyang wika para tumigil na ito sa pagsasalita. Gustuhin man niyang sundin ang payo nito ay huli na ang lahat. At kung siya ang tatanungin ay hindi rin siya umaasa ng kahit na ano kay Samir dahil malinaw na natatangay lang ito sa pagkakalapit nila. Kumbaga, palay ang lumapit sa manok. Pero sa kaibuturan ng puso niya ay ang pangarap na kahit paano'y may pagtingin si Samir sa kanya. Ma'am Gia, tawag ng isang lalaki may kataasan din na naka-uniforme ng BLFC. Naalala niyang ito ang driver na sumundo sa kanila sa Manila Bay noong nanggaling sila ni Samir sa isla. Ano po yun? Ako daw po ang maghahatid sa inyo sa kondo, sabi ni Sir Sam. Hindi daw po uwi doon si Sir. Nagsikip ang dibdib niya sa kaisipang matapos siyang angkinin ni Samir kagabi. Ay basta na lang itong didistansya na tila siya ang kapit na mapalipit sa binatang amo. Iniisip ba nito na baka mag-demand siya ng commitment? Gusto niyang umiyak habang nagliligpit siya ng gamit. Kahapon ay binilhan pa siyang pilit ng mga damit at sapatos na gusto niyang kiligin dahil sa nakikitang concern mula kay Samir. Wala palang kahulugan ang mga ito. Pagkatapos magligpit ng gamit ay sumunod siya sa driver hanggang sa parking lot. Sa gate ng kondo na lang siya nito ibinaba. Wala siyang ganang magluto dahil kakain lang din naman siyang mag-isa. Kaya sa isang fast food chain sa tapat ng kondo na lang siya kumain ng hapunan. Pagdating sa loob ng kondo ay nahapo siyang umupo sa sofa. Maganda ang inuuwian niya pero nakaramdam siya ng kakulangan at pag-iisa. Malaki ang naitulong ni Samir para iligtas siya kay Mr. Agustin para maging prostitute. Pero hindi siya nito pananagutan habang buhay. Kailangan niya nang akuin ang responsibilidad niya sa sarili. Chapter 14. Alas 9 nang umuwi si Samir sa bahay ng ama. Nasa living room pa si Benjamin at ang bunsong kapatid na si Wael. Umupo siya sa sofa habang hawak pa ang susi ng kotse at telepono. Why do you have to hire Catelyn, Papa? Are you still seeing each other? Mahinahon niyang tanong. Lumapit siya sa akin dahil kailangan daw niyang mag-ujiti. So I gave her a job. Matagal na kaming walang ugnayan ni Kathleen. I only showed you what kind of a woman she is. Bakit kailangang personal na sekretarya pa siya? You could have put her in one of our encoders or sales representative. It was just a 3-month OJT thing, Samir. At nariyan pa naman si Rosa na hindi ko tinanggal. Catelyn will only answer calls for me and do some cleaning in my office. Mga trabahong hindi mabigat ang responsibilidad. You will not be seeing her after her OJT training, not unless you want her again, of course. Wala akong balak patulan siya ulit, Papa. Kaya ako tuto sa pagkuha mo sa kanya ay para tigilan niya ang pagpupunta sa opisina ko. Then why don't you enjoy her company? You used to be her lover, Samir. Just don't make her pregnant. I am not like you. Madiin niyang sagot. You are like me in many ways, Samir. Huwag mong ikaila kung ilang babae ang naikama mo na. Kaya ko inilapit si Kathleen sa'yo para ipaalala na maraming babae ang mananamantala sa karangyaang taglay mo.
I want you to find your woman, Iyong magbibigay ng tunay na pag-ibig. then marry and have kids. Isang pagak ng ngiti ang ibinigay niya sa ama, saka umiling. Di sana'y hindi mo pinakialaman si Kathleen. Kung hindi ko ipinakita ang tunay na kulay ni Kathleen, pakakasalan mo ba siya? Can you imagine yourself spending your lifetime with her? Hindi siya nakasagot. Nasaktan siya ng labis nang malaman ang relasyon ng dating kasintahan sa ama niya. Pero aminin man niya o hindi, ipinagpasalamat niyang nakita niya ang tunay na kulay ni Kathleen bago pa siya makaisip na ituloy sa mas malalim na relasyon ang mayroon sila. 3 months was too short to even plan on marrying someone. Katwiran niya. Nag-aaral pa siya at nasa giting tunog, stage pa lang kami, Papa. May mga pag-ibig na dumadating sa sandaling panahon lamang, Samir. Sa maniwala ka man o hindi, hindi ko gustong matulad ka sa akin. I want you to find true love. At hindi si Kathleen yun. Kung bakit pumasok si Gia sa isip niya, ay hindi niya alam. Tumayo na ang ama saka naglakad patungo sa ikalawang palapag ng bahay at tumuloy sa kwarto nito. Naiiling na lang siyang pumanhik na rin sa sariling silid. Sa balkonahe siya tumuloy, dala ang isang baso ng alak para makatulog. Sa loob ng mahigit 1 buwan ni Gia sa poder niya, ay bihira na siyang umuwi dito. He enjoys her company even when she doesn't talk that much. Kapag nagtatrabaho siya sa gabi, ay tahimik lang itong nagbabasa ng libro. Ilang bisis nang sumagi sa isip niya ang dalaga sa maghapon kahit nasa gitna siya ng meeting. Hindi niya alam kung saan patungo ang umuusbong niyang damdamin, pero ngayon pa lang ay kinatatakutan na niya. Yes, he was a coward, and if he can avoid falling in love and get hurt, He will. Tama na ang isang Kathleen sa buhay niya. Maaga pa rin gumising si Gia kinabukasan kahit wala si Samir sa kondo. Kagabi ay naubos ang oras niya sa paghahanap ng malilipatan, pero bigo siya dahil mahal ang mangupahan kung solo mo ang apartment. Binigyan siya ni Samir ng 5,000 para sa personal niyang pangangailangan na hindi naman niya nagagalaw pa. Pero hindi iyon sapat para sa down payment man lang. Bukod sa pambayad sa upa, kailangan din niyang bumili ng gamit sa bahay tulad ng gamit sa kusina, kama at maliit na electric fan. Muli siyang napabuntimong hininga. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit napakaraming babae ang kailangang kumapit sa patalim para lang mabuhay na maayos. At ngayon ay kapit patalim siya kay Samir kahit pa sa huli ay nalulubog siyang lalo sa kumunoy. Gusto man niyang iahon ng sarili, kailangan niya ng malaking halaga. Maaga siyang umalis dahil abutin siya ng traffic sa daan. Habang binabaybay ng sinakyang bus ang daan mula sa Pasay hanggang Makati ay naghahanap siya ng karatula kahit man lang bead spacer. Sa ngayon ay yun pa lang ang kakayanin niya. 1 buwan naman na siyang nagtatrabaho kay Samir, baka pwede na siyang umutang kahit 10,000. Pero bigo siyang makahanap ng malilipatan. Nasa bus siya nang maramdamang nag-vibrate ang telepono sa bag. Sinagot niya iyon nang makitang si Samir ang tumatawag. where the hell are you? Pagalit nitong tanong, wala pa namang 8:00 ng umaga para maggalit ito kung bakit wala pa siya sa opisina. Nasa bus pa lang ako. May 15 minutos na lang siguro.
Nasa opisina na ako. Who told you to ride a bus? Nasa kondo si Mang Carding para sunduin ka. Pero wala ka na daw doon. Napipi siya sa kabilang linya dahil sa tinig ni Samir na tila galit. Wala namang nagsabi sa kanya na susunduin siya ng driver. At kung tatanungin siya, ay hindi na kailangan pang sunduin siya. Kaya niyang mag-commute lalo at naghahanap siya ng malilipatang bahay. Hindi na kailangan, sir. Formal niyang sagot. Malapit naman na ako sa opisina. Ibinaba ni Samir ang tawag bago pa niya matapos ang sasabihin na pailing na lamang siya. Kilala niya si Samir sa pagiging formal at seryoso. Pero bihira itong magalit at kung bakit ito nagagalit ay hindi niya alam dahil wala naman talaga silang usapan na pati pagpasok ay susunduin siya ng driver. Pagdating sa opisina ay kwentuhan pa rin ang agahan nila ni Rhoda at Joshua dahil may 10 minuto pa sila bago magtrabaho. Nabanggit niya ang paghahanap ng malilipatan kahit bed spacer lang. May maliit na apartment sa amin, 3,000 lang buwan-buwan. Suhestyon ni Joshua. Pwede na kitang isabay pagpasok at pag-uwi para makaminos ka sa pamasahe. Gusto mo lang diskartehan si Gia eh. Sa amin ka na lang mag-bed spacer. Kami lang naman ng asawa ko sa bahay. May bakanting silid pa doon. Sayang ang 3,000. Pandagdag din namin sa gastusin. Wika naman ni Rhoda. Hindi siya sumagot dahil hindi niya gustong makaabala sa katrabaho. Pinag-iisipan ko pa naman, sagot niya. Pero kung lilipat ako, gusto ko yung solo ko yung apartment. Nahiya akong makitira, kaya nga ako aalis sa kondo ni Sir Sam. Mura na yung 3,000 na sinasabi ko. Kakilala ko naman yung may-ari. Pwede ko ipakiusap na 1 buwan advance na lang ang bayaran mo. Maganda naman yung lugar at safe. Pagpipilit ni Joshua. Sige, kailan ko kaya pwedeng puntahan? I-check ko muna kung okay sa akin. Sige, isasabay na kita mamaya. Tamang-tama, sweldo ngayon. Kumain na rin tayo sa labas. Baka pwede naman akong maging third wheel. Pero ni Rhoda, natawa silang tatlo. Hindi yun date, no? Natatawa pa niyang wika. Para sa'yo hindi, pero kay Joshua, oo. Sagot naman ito sa kanya. Ang ganda mo pa naman ngayon. Bagay sa'yo ang mga bagong fashion style mo. Mas mukha kang may-ari ng kumpanya kaysa empleyado. Lahat sa'yo napapalingon kapag pumasok ka na sa building. Sobra ka naman, Ate Rhoda. Nakangiti pa niyang wika saka umiling. Lumapit naman si Rhoda sa kanya at bumulong. Huwag kang papadala sa mga bulirong lalaki dito. Tama yung gusto mo na makatapos ng pag-aaral. Hayaan mo munang maglaway sila ngayon sa ganda mo. Hindi mapalis ang ngiti niya sa pag-uusap nila ni Rhoda at Joshua. Sa ilang araw niya rito sa opisina ay itong dalawa pa lang ang nakapalagayan niya ng loob. Ang iba ay nangingilag dahil alam ng mga ito na malapit siya kay Samir. Ang iba naman ay dala ng inggit o insekuridad. 3:00 ng hapon nang magpadala siya ng mensahe kay Samir na huwag na siyang ihatid ng driver kung sakaling balik na naman itong ipahatid siya sa kondo. Nabanggit na rin niya sa text na naghanap siya ng malilipatang apartment para hindi na siya nakakasagabal kung sakaling kailangan ni Samir ang mapag-isa. Gusto man niyang magpaalam ng personal ay hindi naman
Nagparamdam at nagpakita sa kanya ang binatang amo kaya wala siyang choice kung hindi i-text na lang ito. Nasa kalagitnaan ng meeting si Samir sa branch nila sa Quezon City nang makitang may mensahe sa telepono niya galing kay Gia. Nang mabasa ang nasa mensahe ay gusto niyang tapusin na ang meeting sa mga empleyado at tawagan ang dalaga. Pilit niyang kinalma ang sarili at ibinalik ang konsentrasyon sa mga kausap. 10 minuto ang lumipas ay tinapos na niya ang meeting sa pagtataka ng lahat ng nasa conference room. Pumasok siya sa maliit niyang opisina roon na halos kalahati lang ng sukat na opisina niya sa main office. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi rin niya alam kung ano ang dapat sabihin. Kung nakapagdesisyon na si Gia na lumipat ng tirahan, dapat ba niyang pigilan? Sa himig na mensahe ay buo na ang desisyon nito. Pero kung bakit ito nagdesisyon ng ganon agad-agad ay hindi rin niya masagot. Isinandal niya ang likod sa leather seat at saka ipinatong ang paa sa misa. Naghahanap siya ng kasagutan sa mga gumugulo sa isip niya. O puso kaya? Kahapon lang ay desidido siyang iwasan si Gia habang maaga pa. Pero ngayong ito na ang lumalayo sa kanya ay may bahagi ng pagkatao niya ang gustong tumutol. Sa huli ay pinasya niyang sagutin ang mensahe nito. Gusto niyang makasiguro sa damdamin niya kaya pumayag siya na maghanap ito ng malilipatan. Pero pagkatapos niyang isin ang mensahe ay gusto niyang ihagis ang telepono sa dingding. Nagpasya siyang umalis sa opisina at bumalik sa main office. Naglagi siya doon hanggang sa antukin siya at magpasyang umuwi muli sa bahay ng ama. Kung paano niya gustong iwasan muna si Gia habang pinapahupa ang inis, ay siya namang inaadya ng pagkakataon na magkita sila kinaumagahan. Sa parking lot ng building ay nakita niyang bumaba ng kotse ni Joshua si Gia na ikinasingkit ng mga mata niya. Hindi siya nakita ni Gia dahil abala ito sa pagkikipag-usap sa kasamahan sa katrabaho. Lalong kumulo ang dugo niya sa kaisipang nakahanap agad ito ng mababalingan ng atensyon. Isang gabi lang siyang hindi umuwi. Damn women. Hanggang sa makapasok siya sa sariling silid ay mainit ang ulo niya. Hindi niya gaanong pinansin ang inaabot ng sekretarya ng meetings niya ngayong araw. Agad niyang tinawag ang supervisor ni Gia sa telepono. Send Miss Thompson in my office now. Utos niya saka ibinaba kaagad ang telepono. Tumayo siya sa salaming dingding ng opisina at ipinamulsa ang mga kamay. Makalipas ang 5 minuto ay may kumatok na sa pinto ng opisina niya. Gusto mo raw ako makausap? Wika ni Gia na tila awit sa pandinig niya. Nag-alis siya ng bara sa lalamunan bago lumingon sa kinaroonan ng dalaga. Muli siyang humanga sa ganda nito na nagpawala sandali sa sasabihin niya. Sir, sit down. Utos niya saka iginiya ang upuan sa harap ng misa niya. Mas lalo siyang napipipi na makalapit ito at naamoy ang kulon na tiyak niyang binili lang sa isang convenience store. How can she make such cheap perfume subtle and intoxicating? Na parang gusto niyang ibaon ang ulo sa liig nito at namnamin ng ilong ang pabango nito. Ipinilig niya ang ulo sa naisip at pinilit puksain ang anumang damdamin. Bakit mo naisip na lumipat ng tirahan? Hindi ka ba komportable sa kondo? Hindi naman sa ganun.
Naisip ko lang kasi, baka naabala ko ang privacy mo. Ngayon mo naisip yan samantalang ikaw ang nagsusumiksik sa akin nung isla tayo? Iba noon at iba ngayon. Paliwanag nito. Noon ay ako lang nakita mo. Ngayon ay may Joshua na. Ganun ba? Tumulong lang si Joshua na makahanap ako ng malilipatan. Which leads to the reason why you're here. Alam kong wala kang kontrata sa paglilinis at pagmiminti ng kondo ko. Pero nagkasundo tayo na titira ka doon kapalit ng paglilinis at pagbabantay sa mga gamit ko doon. Pero kapag nagpilit kang umalis sa kondo ko, mapipilitan akong tanggalin ka kahit dito sa opisina. Tinutulungan kita dahil ang sabi mo'y gusto mong makatapos ng college. And as far as I know, Pananagutan kita dahil nasa poder kita. Naisip ko lang, hindi habang buhay ay nakaasa ako sa iyo. Hindi mo naman ako dapat pananagutan. still no, Gia. Ililipat rin kita ng ibang department oras na makabisado mo na ang trabaho dito sa kumpanya. Hindi na nagsasalita si Gia na iniiwas ang tingin sa kanya kaya nagawa niyang titigan ang mukha nito. May sasabihin ka pa ba? Alanganin nitong tanong. Marahan siyang umiling kaya tumayo na si Gia para lumabas ng silid. Uuwi ako sa kondo mamaya. Pahabol niya bago nito mabuksan ang pinto. Pero huwag ka nang magluto dahil sa labas tayo kakain. Chapter 15. Bakit ka daw ipinatawag? Curious na tanong naman ng supervisor ni Gia na makabalik siya sa 5th floor. Tungkol lang po sa trabaho, tipid niyang sagot. Baka daw, ilipat ako sa ibang department kapag nasanay na ako sa trabaho ko. Okay. Wika naman ng supervisor. Kahit si Rhoda at Joshua ay tinanong siya kung bakit pinatawag siya sa opisina ni Samir. Sinabi niyang hindi pa siya pinayagan umalis dahil wala pang mahahanap na katulong ang binatang amo. Baka naman sadyang ayaw kang paalisin. Hindi ako magtataka kung matipuhan ka ni Sir Sam, bulong ni Rhoda. Malayong mangyari yun. Tanggi naman niya. Nasanay lang siyang may tagalinis at tagaluto sa kondo niya. Tsaka baka akala niya tatakas na ako sa utang ko sa mga damit na pinamili niya. Kung ako sa'yo, lilipat pa rin talaga ako. Kapag sumahod ka, bayaran mo agad ang mga utang mo kay Sir Sam para malaya kang makipagdesisyon kung saan mo gusto. Dahil wala siyang choice kung hindi manatili kay Samir, kailangan niyang i-cancel ang reservation na ibinigay niya sa landlady na kausap nila ni Joshua kahapon. Nanghihinayang sana siya dahil marami na siyang plano para sa pagsisimula niya. Hindi na rin niya kailangang pagtiisan ang presensya ni Samir na nagpapagulo sa pag-iisip niya. Nag-message si Samir sa kanya na hintayin siya hanggang alas 6 dahil nasa meeting pa ito. Habang hinihintay ay nagstay din si Joshua sa table niya at nagkipagkwentuhan. Umuwi ka na, okay lang ako dito. Pilit niya kay Joshua para pauwiin ito. Gusto pa kitang makasama. Ayaw mo naman kasing mag-snack sa labas. Hirit naman ito. Suwestyon ni Joshua na sa labas ng building na lang sila maghintay pero tumanggi siya. Maghapon na nga tayo magkasama at saka kailangan mong magtipid. Hindi biro ang magpaaral ng mga kapatid. Kahapon ay dinala siya ni Joshua sa bahay nito at ipinakilala sa pamilya bilang bagong kaopisina.
Mabait naman ang pamilya nito. May 2 pa itong kapatid na pinag-aaral at ang sasakyang gamit ng kaibigan ngayon ay sasakyan ng pinsan nito na may kaya sa buhay. Nasa abroad daw ang pinsan niya ngayon kaya sa kanya muna ipinagamit kaysa mabulok lang. Hindi ko gustong itanong sa iyo to ngayon kasi masyado pa namang maaga. Pero okay lang ba kung manligaw ako sa iyo? Alanganin nitong tanong. Ano ka ba? Magkaibigan tayo no? Pabiro niyang sabi. Hindi niya ito gustong bigyan ng tsansa si Joshua dahil bukod sa hindi niya priority ang pakikipagrelasyon sa ngayon, may bahagi sa puso niya ang nakalaan kay Samer, hindi man niya maamin. Maganda nga yun, magkaibigan na tayo kaya may pundasyon na tayo. Hindi ko priority ang pagkakaroon ng boyfriend sa ngayon. Alam mo naman ang problema ko sa buhay. Wika niya. Pahapyaw niyang ikinuwento ang buhay niya sa probinsya at mga pangarap niya, pero hindi niya isinama ang parting ibinenta siya ng tiyuhin hanggang sa mapadpad siya sa yati ni Samir. Di sige, maghihintay ako kung kailan ka ready. Bata pa naman tayo. Hay nako, kung ako sa'yo, maghahanap ako ng ibang liligawan. Napakaraming kadalagahan dito na nagpapapansin sa'yo. Hindi ko naman mapipilit kung iba ang gustuhin ng puso ko, di ba? Sabi mo lang yan, magbabago pa ang isip mo. Basta ako, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay. Ayoko pang isipin ng mga bagay na yan sa ngayon. Okay, fine. Hindi mo lang masabing bastid ako eh. Bahagya siyang natawa sa katotohanang hindi niya mabigkas sa kaopisina. Sanay na siyang magbastid dahil sa Quezon pa lang ay hindi na mabilang ang nanligaw sa kanya na hindi niya binigyan ng pag-asa. Hay naku Diyos! Basta magpapasalamat ako kasi hindi kayo nagdadalawang isip ni Ate Rhoda na tulungan ako sa mga gawain dito sa office. No problem. Lagi kaming nandito para sa iyo. Sagot naman ni Joshua na laging nakangiti. Let's go, Gia. Wika naman ang baritonong boses na hindi nila namalayang nasa likod niya dahil pareho silang nakaharap ni Joshua sa computer. Nagbadali naman siyang nagpaalam sa kaibigan sa kalakad-takbo na hinabol si Samir hanggang sa parking lot ng BLFC. Gusto palang manligaw ng lalaking yan sa'yo? Nakakunot ang noo na tanong ni Samir na makasakay sila sa kotse. Kung narinig nito ang pag-uusap nila, marahil ay matagal na itong nakatayo doon bago nagsalita kanina. Hindi ko naman tinanggap. Marami pa akong bagay na mas kailangang pagtutunan. Tulad ng trabaho, ng pag-aaral. Good. Ngumiti ito sa kalumapit sa kanya na akala niya'y hahalikan siya. Inayos pala nito ang seatbelt niya at bahagya niyang nahigit ang hininga nang dumaan ang kamay nito sa baywang niya. Gusto niyang mainis dahil sa nakakalukong ngiti nito, samantalang formal pa siya nitong kinausap kanina sa opisina. Saan mo gustong maghapunan? Tanong nito bago pa andarin ang sasakyan. Ikaw nang bahala basta walang alak. Isang mahinang halakhak ang ibinigay ni Samir. Nabigla din siya sa sinabi dahil ipinaalala lang niya ang nangyari 2 gabi na ang nakakaraan. Iniiwas niya ang tingin kay Samir. Bakit parang ang saya nito ngayon? Sa isang fine dining restaurant sila kumain at nakapagtataka na hawak siya nito sa baywang habang naglalakad. Gusto niyang ilayo ang sarili
pero lumalapit din ito. Try this one. Wika nito saka humiwa ng parte ng manok at sinubo sa kanya. Gusto niyang itanong kung bakit biglang nabago ang ihip ng hangin. Pagkatapos kumain ay nag-take out pa ito sa isang fast food chain ng burger at pizza. Pagdating sa kondo ay pinatong nito ang mga pinamiling pagkain sa misa. Wala kayatang tirang pagkain kagabi? Pansin nito nang buksan nito ang ref at wala itong nakitang pagkain. Kalamitan na ay may iinitin siyang ulam na nakalagay sa plastic food container. 2 gabi na akong hindi nakakapagluto. Saan ka kumain? Nung isang gabi dyan lang sa kainan sa baba. Kagabi nag-invite si Joshua sa kanila pagkatapos naming tingnan yung dapat na lilipatan ko. Lumapit si Samer sa kanya at tumapat sa harap niya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Bakit bigla-bigla mong naisipang maghanap ng malilipatan? Hindi mo na ba gusto dito? Hindi naman sa ganun. Hindi ka kasi umuwi dito nung isang gabi. Baka nakakasagabal na ako. Alanganin niyang sagot. I'm sorry. Hindi naman yun ang dahilan. Kailangan ko lang makausap si Papa, kaya kailangan kong umuwi sa amin. 2 gabi? Sandali itong natigilan sa kasandaling yumuko. Nang muli siya nitong tiningnan ay puno ng insekuridad ang mukha nito. Bakit mo binasted si Joshua? Tanong nito habang nakatukod ang 2 siko sa sandalan ng upuan sa komedor. Nakatayo siya katabi nito habang inaayos niya ang pagkain sa misa. Sa gulo ng buhay ko ngayon, hindi ko kailangan ng dagdag na iisipin. Paano naging magulo ang buhay mo? May natitirhan ka na, may trabaho ka na, nakaplano na pati ang pagpasok mo sa susunod na semester. What else do you need? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Gusto kong magkaroon ng trabaho at makapag-aral dahil gusto kong iahon ang buhay namin ng nanay ko sa hirap. Gusto ko ring makapunta sa Amerika kung may pagkakataon dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa tatay ko. Sa ngayon, ang nagagawa ko pa lang ay magkaroon ng trabaho. Malayo pa ang lalakbayin ko. Hindi mo ba gusto magkaroon ng bahay, kotse, makarating sa iba't ibang bansa? Gusto mong malaman kung materialistic akong tao? Pag-aanalisan niya. No, I want to give you those. I want to buy you a house, a car you can drive anytime you want. Pagkatapos ay ano? Ano ang kapalit ng lahat ng yun? Just be my girl. Halos pabulong nitong wika. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Alam niyang hindi ito sigurado sa mga sinasabi at ibibigay sa kanya ang lahat ng material na bagay kapalit ng sandaling nariyan siya kapag kailangan siya nito. Kaya hindi ito pumayag na lumipat siya ng apartment dahil may iba itong gustong i-offer sa kanya. Bakit kailangan mo pa akong bigyan ng material na bagay? Nakuha mo nga ako nang wala ka namang ipinangako. Lakas loob niyang sabi. Ngayon ay matapang niya nang haharapin si Samir dahil kailangan niyang patatagin ang sarili niya. I want to make it official. Sagat nito. Official what? Like boyfriend and girlfriend. Something like that. But not exactly like that. Pagtatamanaya. I like you. Kung papayag kay subukan natin, walang kasiguraduhan pa rin itong wika. Gusto niyang tumawa na malakas at umiyak pagkatapos. Gusto mong subukan kung hanggang kailan ka magsasawa sa akin?
Pagkatapos saan naman ako pupulutin? Nakangiti niyang wika, pero mas lungkot ang nararamdaman. At dahil bibigyan mo ako ng bahay at kotse, wala akong dapat na i-demand sa'yo kapag naisip mong gusto mo nang tapusin? It's not like that. Papayag ako. Mabilis niyang wika, mabilis ding napatitig si Samir sa kanya. Sabi mo nga, we can try, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Walang makakaalam sa relasyon natin at wala ring ibibigay na kahit ano sa akin. Mahina niyang sagot. Payag ako sa una mong kondisyon. Pag-uusapan tayo sa opisina kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Pero mahirap ang pangalawa. Babe, I want to buy you stuff. Then it's a no. Tutol niya. Nang akma siyang tatalikod ay mabilis siya nitong kinabig pabalik. You're crazy, do you know that? Likas na sa babae ang nire-regaluhan. Hindi ako ganong babae, Samir. Mahirap lang ako, pero hindi ko hinangad ang kailanman ang anumang material na bagay. Gusto niyang idagdag na pag-ibig lang ni Samir ay sapat na sa kanya. Nasusuportahan siya nito na abutin niya ang mga pangarap ay masaya na siya. Napupuno ang puso niya ngayon sa kasiyahan, agam-agam at takot. Pero gusto niyang panghawakan ang katiting na pag-asa na sa huli ay mamahalin siya ni Samir ng totoo. Then it's official. Let me seal it with a kiss. Pumikit siya ng dahan-dahang lumapat ang labi ni Samir sa labi niya para bigyan siya ng masuyong halik. Ang masuyo ay naging mapaghanap, lumalim at humihingi ng tugon. Iniyakap niya ang braso sa katawan nito para tanggapin ang klase ng pag-ibig na gusto nitong ialay. Pag-ibig na ang basihan nito ay tawag ng laman. Samir doesn't love her. He loves someone who can give him pleasure, something to bed with, and what they have may take a month or a quarter. Hanggang gusto pa nito ang katawan niya. Then he can call it off without question or demand from her. Dahil sa simula pa lang naman ay sinabi na nito na susubukan lang naman nila. You have misty eyes. Pansin nito sa mata niya nang tumigil sa paghalik. Gusto niyang maging matapat kahit hindi iyon tugunin ng binatang ngayon. Nais niyang maging totoo sa sarili. I love. Pshhh! Pinutol nito ang sasabihin niya. Hindi nito gustong marinig ang damdamin niya. Lalo siyang nanlumo sa ikinilos nito. Hindi sinabi ni Samir na mahal siya nito, kaya nito gustong magkipagrelasyon. At ngayon ay hindi rin nito gustong marinig na mahal niya ito. Paano magiging matatag ang relasyon nila?